Alright, yan. Isang magandang araw, isang magandang gabi po para sa ating lahat. Nasa Pilipinas man tayo or nasa ibang bansa. Ako po yung mga kasama. My name is Winifred Asuncion Jr. At ang pag-uusapan natin yung kagandahan ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? So bago po tayo mag-start, let us put ourselves in the holy presence of God in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. All together today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, isang magandang araw, isang magandang gabi po para sa ating lahat. Okay, welcome to IMG or International Marketing Group. Now, which is ang IMG is nag-o-offer about total financial solution. At isa sa mga solusyon na ino-offer po ng IMG ay yung ating Kaiser. Okay, yan po yung pag-uusapan natin, no? Then, wala po tayong ibang ambassador sa ating Kaiser kundi si Cheryl Cosim. Sabi nga ni Miss Cheryl, alagang Kaiser, alaga ka kapatid. Eto, laging good news to, no? Para sa lahat dahil dumadami pa, no? Yung mga government institution na tumatangkilik, sa service ng ating Kaiser. Okay, number one dyan yung ating Supreme Court, lower court, and higher court. Nationwide po yan, no? Ang kanilang healthcare provider ay ang ating Kaiser. Ganun din po ang Office of the Vice President. Okay? At House of Representatives, Department of Justice, Senate of the Philippines, PIDEA, TESDA, Land Bank, BIR, DPWH, CHED, DAR, DNR. So mostly, no, karamihan sa mga government institution natin ay healthcare, ay Kaiser ang kanilang ginagamit ngayon na healthcare. And ito po yung ino-offer po natin, para sa ating mga government institutions, para sa ating mga government employees, dahil lahat po ng mga government employees right now is meron po silang 7,000 pesos na medical allowance na which is nag-design po ang Kaiser, no? That is yung National Healthcare Shield, exclusive para sa ating mga government employees na yung kanilang 7,000 ay meron ng annual mode of payment at meron na tong 75,000 pesos na maximum benefit limit per illness per member per year. Kasama na dyan yung 800 pesos semi-private room at pre-existing illness ay covered na din po. Kasama na din dyan yung access natin sa ating major hospitals and clinic, no? Yan po yung ating para sa lahat ng mga government employees. Okay? Then, para sa non-government din, meron tayong ino-offer about dun sa ating short term. Okay? Pwede ito sa mga mini group, 10 to 49 members. Okay? Sa group account, ayan, 50 to 99 members, no? 100 to 299 members yan and above. Okay? And meron din po tayong short term, no, para sa individual. Kung gusto mo pure healthcare lang, so pwede itong individual natin na short term. At kung gusto mo naman yung may kasamang dependent, okay, ito yung tinatawag natin na family, no, family health card na mayroong kasamang dependent. Okay? Then, ito yung advantage ng ating Kaiser dahil mas gumaganda ng gumaganda yung sistema na meron tayo sa Kaiser para sa ganon, hindi na po mahihirapan yung ating mga client, no? Lalong-lalo na sa mga meron pong mga short term or mga group account. Okay? So napakadali na po yung pag-access natin. And ito po yung pag-uusapan natin, no? Government employees ka man, kahit anong status ng buhay meron ka, no? Ito, isa napakaganda na pwede nating iregalo para sa ating sarili, which is eto na yung
gagamitin natin pagdating ng ating retirement, no? Dahil ang ating Kaiser Ultimate Health Builder naka-design ito para sa ating retirement. And para sa kalaman ng lahat, ang ating Kaiser nagsimula to 2004. So more than 22 years na po tayo in the financial industry. So nakadalawang dekada na ang ating Kaiser. And advantage po ng ating Kaiser, we have more than 2,000 na accredited hospitals and clinic nationwide, more than 12,000 accredited doctors, at ngayon po meron tayong 9. Isa yan sa napakagandang advantage ng Kaiser dahil meron tayong sariling Kaiser Medical Center na which is matatagpuan po ito sa mga selected na mga SM, selected na mga Robinson, nandyan po sa loob ng SM or Robinson yung ating Kaiser Medical Center. At meron tayong 24/7 call center, customer care center sa kayong liaison officer natin. Ganun din po yung ating live chat 24/7 na din po yun. Okay? Then ang ating network providers. So mostly, lahat ng mga malalaking private hospital, just like ang St. Luke's, nandito ang St. Luke's. So pag meron kang Kaiser, pwede mo itong magamit sa St. Luke's, the Medical City. Ang the Medical City, mostly nasa loob yan ng Robinsons o kaya ng SM, no? And of course, pwede rin natin magamit yan sa mga Makati Med, mostly mga malalaking mga private hospital, no? Yung ating Kaiser. Okay, yan po yung isang advantage ng ating Kaiser. Okay, so meron tayong access, sa lahat ng mga malalaking private hospital. Then sa ating Kaiser, actually dalawa lang ang ino-offer ng Kaiser, yung ating short term na pwede sa individual, family, mini group, or corporate account, and then yung ating long-term care. Yan po yung pag-usapan natin which is yung ating long-term care, 7 taon mo lang itong pag-iipunan. Okay, 13 years waiting, total 20 years po ang kanyang coverage. Yan yung isang napakagandang advantage ng ating Kaiser, designed to provide healthcare beyond that of ang HMO. Actually, pag meron kang long term, meron ka na rin HMO. Dahil during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, meron ka na magagamit for hospitalization. At the same time, yung kanyang APE at ang the best sa ating long term, securing a more comfortable elderly life. Yan po yung talagang design, na purpose ng ating Kaiser para pag tayo po ay nag-retired, pag tayo po ay tumanda, meron pa rin po tayong magagamit na healthcare natin. Pag hindi mo man siya nagamit, hindi ka nagkasakit, then pwede mo siyang ma-withdraw, mailamsam. Yan yung napakagandang advantage ng ating Kaiser, And wala po tayong ibang broker sa ating Kaiser kundi IMG, International Marketing Group sa madaling salita. Walang ibang pwedeng makapag-offer ng Kaiser kundi IMG member lamang. Okay? Ang IMG po, para sa kalaman ng lahat, sa lahat ng mga first time na naka-attend po ngayon, ang IMG is a financial school na nagtuturo about financial education. Paano ka makakapag-ipon ng tama? Paano ka makakapag-invest ng tama? At the same time, at advantage ng IMG dahil yung mga natututunan mo sa pagiging IMG member mo, napakadaling i-execute, napakadaling gawin. Dahil ang IMG ay nakapartner ito into different financial services tulad ng healthcare, nandyan na ang ating life insurance, nandyan na ang non-life insurance, investment sa stock market, real estate, and other allied financial services. Ganyan po kalawak, yung ating financial services sa IMGN. Pag-usapan natin itong kanyang healthcare sa pamamagitan po ng ating Kaiser, Now, which is ang ating Kaiser, sumasagot na po ito, doon sa pagbibuild natin ng ating solid financial foundation. Yan po yung nakikita natin sa harap ng ating libro, Kung wala pa po tayong libro, pwede po tayong mag-avail, basahin po natin. Okay? Marami po tayong matututunan dyan when it comes to financial concept, So sa pundasyon, ng ating finances, napakahalaga po yung pagkakaroon ng healthcare. Yan yung pinakapundasyon ng ating finances. Ang healthcare, protection mo yan sa sarili mo. Kapag nagkasakit ka,
at least meron kang healthcare na magagamit. Hindi ka hihingi ng tulong, no? Hindi ka mangungutang para may pambayad ka lang sa hospital kung meron kang healthcare protection. At the same time, dapat meron tayong life insurance. Ang life insurance, protection mo yan para sa iyong family. Para if something happens sa'yo, kinuha ka ni Lord ng maaga, at least hindi kawawa yung pamilyang may iwan natin. And tinuturo ng IMG, manage ang utang. Huwag paramihin ang utang, kundi dapat kailangan gawin mong zero debt. And mag-build tayo ng ating emergency fund para sa ganun maiwasan na po yung pangungutang. Para in case of any emergency, hindi ka na mangungutang dahil meron ka lang emergency fund na madudukot. And finally, dito natin masasabi solid na yung ating investment kapag meron kang healthcare. Tanong, meron ka na bang healthcare right now? Kapag meron kang life insurance, meron ka na bang life insurance? Protection mo yan para sa family mo. May utang, then step by step, aralin natin sa pamagitan ng tulong ng IMG, paano natin may wawaksi yung ating utang. At makapag-build ng emergency fund, at least 6 times of your monthly income dapat laman ng iyong savings account. Okay? Then, so yung tatlo dito, sinasagot na yan ng ating Kaiser, yung healthcare insurance at investment. Ito yung tinatawag natin na 3-in-1 savings plan. Dahil ang ating long-term care, meron na tong healthcare na magagamit for hospitalization, meron na tong insurance, covered ka sa loob ng 20 years, at meron na tong investment na magagamit para sa ating retirement. Now, bakit kailangan natin mag-ipon? Mostly, tayong mga magulang, tinuturo natin sa ating mga anak yung mag-ipon. Pero dapat tayo mismo mga magulang, no? Tayo mismo yung nagsisimula ng tamang paraan ng pag-iipon. Okay? So, meron tayong tinatawag na the X-curve concept. Makikita niyo dalawang linya po yan. Isang linyang pataas. Ito yung tinatawag natin na money line. Mostly, pag bata ka, wala pong ipon. Kahit nga matanda na dahil hindi natuto, wala pa rin ipon. Diba? So, anong kailangan natin gawin? Pataasin mo yung money line. Kasi pag walang ipon, mapapansin nyo po, ang laki ng problema. Tama? Ang laki ng responsibility mo pag walang pera. Diba? So, nakakapag-survive ka lang dahil dito sa iyong active income. You worked hard for the money. Paano pag nawalan ka ng trabaho? Diba? Wala nang magbibigay ng financial support sa family mo. Kung ito yung status mo right now, less secure pa tayo. So, kailangan pataasin natin yung ating money line, mag-ipon tayo. Okay? Habang pinapataas mo yan, yung responsibility line mo, mapapansin mo, bumababa yan. Okay? Para pagtanda natin, kung meron tayong big savings, okay, more secure na tayo. Okay? Yung ating basic needs, permanent needs yan hanggang buhay ka. Okay? Kailangan natin makapag-survive. So, dapat yung active income mo right now, time will come, walang makakapigil, lahat tayo tatanda. Tama? Lahat tayo tatanda. Lahat tayo mawawalan ng active income. Kaya ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang, since naka-attend ka, no, ng ating webinar, aralin mo na paano mo i-convert yung active income mo into passive income. Anong ibig sabihin ng passive income? Yung pera naman ang nagtratrabaho para sa'yo. Bakit kailangan natin ng passive income? Dahil time will come, pagtanda mo, hindi mo na kayang magtrabaho, wala ka ng active income. Diyan po pumapasok yung kahalagahan ng passive income na kahit retired ka na, yung pera mo naman ang nagtratrabaho para sa'yo. Yan yung kagandahan, ano, pag once na natuto tayo when it comes to financial education. Okay? Ilang taon ka na ngayon? 25? Bata ka pa. That is the best time para makapag-start. 35, it's not too late. No? Huwag lang 65, 70. Okay? So ano na yung meron ka right now? Sa buhay natin, makikita natin yung word na life. Ano yung dalawang letra sa gitna ng life? That is if. Okay? So, first if. What if? Okay, what if I die too soon? Okay, tanungin mo yung sarili mo right now. Paano pag maaga kong kinuha ni Lord? Paano yung pamilya ko? Paano yung mga anak ko na umaasa sa akin? Anong solusyon na binibigay natin? Dapat meron tayong life insurance. Protection mo yan para sa pamilya mo. Para if something happen, meron kang peace of mind. Alam mo, pag kinuha ka ni Lord, alam mo na yung pamilya mo, hindi magsasuffer, hindi kawawa. Okay? Second if, tanungin mo naman ang sarili mo right now, what if, no?
What if? What if I live too long? Paano pag binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord, no? Hihingi ka na lang ba ng tulong pagtanda mo? Aasa ka na lang ba sa mga anak mo pagtanda mo? Gusto mo ba na maging pabigat ka sa mga anak mo pagtanda mo? No, dalawang senaryo pagtanda natin. Okay? Either tumanda ka, magretiro ka na may pera at mahal na mahal ka pa rin ng mga kapamilya mo. Tama? Or magretiro ka nang wala kang pera. Okay? And sa ayaw at sa gusto natin, no? Yung naririnig natin na pinagpapasapasahan si nanay, si tatay. Ba? Pero pag may pera ka, bakit kaya, no? Pag may pera ka, gustong-gusto ka. Di ba? Pero pag wala kang pera, wala kang magagawa, no? Pagpasapasahan ka kahit ultimo anak mo yan, no? Yan po yung napakasakit. Tama? Now, paano pag bigla kang nagkasakit? Matanda ka na, okay, wala ka ng income. So dito pumapasok napakahalaga na kahit matanda na tayo, dapat meron pa rin tayong healthcare. Tama? Yan po yung sinasagot, no, ng ating Kaiser. What if I die too soon? Dapat meron kang life insurance. Okay? Yan yung mag-aalaga para sa pamilya mo. What if I got sick? Paano pag nagkasakit ako? Dapat meron kang healthcare na magagamit for hospitalization. What if I live too long? Binigyan ako ni Lord ng napakahabang buhay. No? Dapat meron tayong investment. Money working for you. Itong tatlo na yan, ito yung tinatawag natin na three major financial needs. Life insurance or income protection para sa ating pamilya. Healthcare na mag-aalaga sa iyo pagtanda mo, lalo na pag nagkasakit ka. Investment, no, para tuloy-tuloy na makakapag-survive tayo, hindi tayo magiging pabigat sa pamilya natin. And you know what? What if, no, what if meron tayong solusyon dito sa tatlong if na yan? Ito yung sinasagot ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Dahil ang ating Kaiser, meron na tong healthcare, meron na tong insurance, meron na tong savings and investment. 3-in-1 na sumasagot doon sa ating tatlong ifs sa buhay at sumasagot doon sa ating solid financial foundation, no? Isa ito sa ating total financial solution. Okay? So sa ating Kaiser, ang ating Kaiser, nabanggit natin kanina, 7 taon lang yan babayaran. No? 7 years lang babayaran, 13 years waiting. Ibig sabihin, pag nag-start ka ngayon, sa loob ng 20 years, covered ka. Okay? Yan po yung advantage ng ating Kaiser. Tingnan po natin yung benefits, no, ng pagkakaroon ng ating Kaiser, lalo na yung kanyang insurance benefit. Ito po yung ating mga plan. Okay? Ito yung ating mga plan. Nag-start ka at K45 plan, lowest plan natin. Gusto natin ng malaking plan, K1 million plan. Okay? Now, just for example, no, lahat tayo ang sinimulan natin is K100 plan. Okay? K100 plan. Okay, dahil nakita natin ang ganda ng benefits ng K100 plan. Okay? Ang K100 plan, meron na itong life insurance. Okay? Meron na itong term life insurance na 450,000, almost $500,000. No? Kapag natural death ang naging cause of death ni policy owner, as long as naka 2 years na tayo ng ating pagbabayad. After 2 years, nagkasakit, namatay, ibig sabihin, merong claim na makukuha ang ating pamilya. Meron kang maiiwan. Instant money, 450,000. Yan yung makukuha ang instant money ng ating beneficiary, ng ating pamilya. And anong mangyayari dun sa plan? Dalawang taon pa lang mahigit na babayaran. Nagkasakit, namatay si policy owner. Yung policy hindi po masasayang dahil may transfer po ito doon sa iyong principal beneficiary, yung number 1, no, na nakalagay doon sa beneficiary mo. May papangalan na sa kanya. Sa madaling salita, may papamana mo. Okay, so pag meron ka palang Kaiser, meron ka palang may papamana kapag kinuha tayo ni Lord. Una, makukuha yung insurance claim, 450,000. Pangalawa, may transfer pa yung policy, fully paid na. Pangatlo, okay, meron pang makukuha na 1.1 million kapag nag-matured ang plan on the 20th year. So meron kang peace of mind.
Ba? What if aksidente yung naging cause of death? Aksidente yung kinamatay. Kahit sabi mo, 1 month pa lang yan, 2 months pa lang, 6 months pa lang, 1 year pa lang na nagbabayad ng Kaiser niya. Na aksidente namatay. Meron bang claim? Yes. Times 2 ng insurance benefit ang makukuha ng ating beneficiary. Dahil accident yung kanyang pagkamatay, 450,000 times 2, 900,000 pesos ang makukuha ng iyong beneficiary. Malaking tulong, napakalaki. Tama? At the same time, may transfer pa rin yung policy doon sa kanyang primary beneficiary, fully paid na. At kapag nag-mature ang plan, makukuha pa rin yung maturity value nito na 1.1 million pesos. Okay? Yan po yung isang kagandahan ng pagkakaroon ng ating long-term care. Okay? Then, pagdating naman sa hospitalization, meron ka na ditong pwedeng magamit na 60,000 pesos kapag na-confine. As long as naka 1 year na tayo ng ating pagbabayad. So, tandaan, time is gold. Hindi ka pwedeng ngayon ka palang kukuha ng healthcare mo kasi nalaman mo may sakit ka na. Diba? Mag-invest ka sa healthcare mo habang wala ka pang sakit. Yan yung pinaka the best time na mag-invest ka para sa healthcare mo. Sa ating K100 plan, meron pa itong kasamang 1,000 pesos para sa room and board. And you know what? Kapag hindi mo nagamit during the paying period, during the 7 years na ikaw ay nag-iipon ng Kaiser, hindi ka nagkasakit, hindi ka na-confine, hindi mo nagamit yung 60,000 pesos na to, na annual benefit limit mo. Then, ang gagawin ni Kaiser, may bibigyan ka ng bonus. Okay? Ibabalik ni Kaiser yung 85%. Take note, ibabalik ni Kaiser yung 85% ng total premium na binayad mo. Magkano? Yan po ay 350,000 pesos. Kasama yan na makukuha mo kapag nag-matured ang iyong plan on the 20th year, kaya meron kang 1.1 million pesos. Eh paano sir, pag nagkasakit ako, nagamit ko yung 60,000 sa loob ng 7 years? Okay? Mawawala yung 350,000 na bonus, pero nagamit mo na yan. Ang kagandahan dito, nagamit mo man for hospitalization or hindi, kapag nag-matured ang plan, meron ka pa rin makukuha na maturity value nito. Magkano pag nagamit mo? 1.1, bawas mo yung 350,000. Meron ka pa rin makukuha na Ano 816,000 ka, hindi pesos. ka nga makontak, wala ka naman SIM card. Okay? Yan po yung advantage ano ng ating Kaiser. Okay? So, ito yung kagandahan sa ating Kaiser. Kung bata ka nagsimula age 22, 7 years lang babayaran. At the age of 29, fully paid ka na. Then, 13 years waiting, covered ka pa rin. Kahit advantage ng Kaiser, 7 taon mo lang binayaran. 7 taon ka lang nag-ipon. Okay? After 7 years, wala ka nang babayaran. Okay? Wala ka nang babayaran. Fully paid ka na. Pero, covered ka pa rin hanggang mag-mature ang iyong plan on the 20th year. Kung 22 ka nag-start, magmamature yan at the age of 42. So, pagdating ng 42 mo, meron ka ng 1.1 million pesos based sa ating K100 plan. Pag nag-mature ang plan, meron tayong 3 settlement option. Anong ibig sabihin nun? Matured na yung plan mo. Una, gusto mo na bang i-withdraw yung 1.1? Pwede mo nang ilamsam. Okay, that is the first settlement option. So, pwede mo na ilamsam yan. Withdraw mo na yung 1.1 tapos ka na sa Kaiser. Pero meron kang 1.1. Pangalawa, 50% lang. Magkano 50% ng 1.1? 550,000, withdraw mo. Yung 550,000, iwanan mo. Meron ka pa rin healthcare fund na magagamit. Pasok pa rin yan sa investment. So habang tumatagal, lumalago at lumalago pa rin yan. Eh what if? Sasabihin ko, 42 pa lang naman ako sir ngayon eh. Kukunin ko na lang yan pagdating ko ng 60. Pwede ba yon? Pwede. So yung 1.1 at the age of 60, yan po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million. Di mo pa rin kinuha at the age of 60, pinaabot mo at the age of 65, malakas ka pa naman. Pagdating ng 65, yung 6.4 million, yan po ay nagkakahalaga na ng 10.4 million. And
let's say for example, at the age of 65, nagkasakit ka, naoperahan ka, lumabas na lahat ng sakit. And let's say nagkaroon ka ng 500,000 na hospital bill. Yung 500,000 ba na hospital bill mo at the age of 65 na meron kang 10.4 million na healthcare fund, problema po ba yan? Hindi. Problema yan, malaking problema yan kapag wala kang million or 10.4 million pagdating ng 65. Tama? Yan yung advantage, no? Yan yung kagandahan ng benefits na meron tayo sa Kaiser na habang bata ka pa, pag-ipunan mo na, paghandaan mo na yung pagtanda mo at pwede mong magawa ito sa pamamagitan ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? Now, pag-usapan natin yung during the accumulation period, during the 7 years na tayo po ay nag-iipon. Okay? Na tayo po ay nag-iipon sa ating Kaiser. Ano yung mga benefits? Okay? Ano yung mga benefits na pwede nating magamit during the 7 years? So, ibig sabihin, habang nagbabayad ka, may mga benefits na. Number 1, pwede mong magamit yung kanyang annual physical examination benefit. Okay? So, as long as naka 1 year ka na ng pagbabayad, gamitin mo yung libre. Okay, take note, libre ang APE Annual Physical Examination. Covered na dito yung ating basic 5. Ano yun? Physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG at saka pap smear para sa ating mga kababaihan. So yearly sa loob ng 7 taon, gamitin mo yan, libre yan. Para pag di ka nagkasakit, ano yung nabanggit natin kanina, pag hindi ka nagkasakit during the paying period, ibabalik ni Kaiser yung 85% ng total premium na binayad mo. Okay? Then, ano pang benefits? Meron na din tong dental. Dental benefits, unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year pre-dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, and onlays, at minor adjustment of dentures. Kasama yan sa benefits niya, yung kanyang dental benefit. Then, since K100 yan, meron ka na ditong 1,000 pesos per day na magagamit para sa room and board. Meron ka ng annual benefit limit na magagamit in a year, 60,000 pesos sa loob ng 7 years. Kasama na dyan yung basic medical health benefits sa ating mga accredited physician's fees, specialist fee. Okay? And take note, as long as naka 1 year na tayo ng ating pagbabayad, so pwede na natin itong magamit sa kanyang healthcare benefit. Then, number 6, kasama na dito ang waiver of installment due to death or credit life. Kasama na dito ang waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Ano pong ibig sabihin nito? Okay, kapag kinuha tayo ni Lord, as long as nakadalawang taon na tayo kapag natural death, okay, mawi-waive na yung binabayaran. Okay, hindi na babayaran, mapupuli paid na, may transfer pa doon sa primary beneficiary. And what if na aksidente, hindi namatay, pero naging critical at yan yung naging cause ng kanyang aksidente, ay yung hindi na siya pwede makapagtrabaho, dineclare ng doktor after 6 months, hindi na kaya makapagtrabaho dahil sa kanyang pagkaka-aksidente, then mawi-waive na rin yung kanyang binabayaran. Okay? Waiting na lang sa maturity period dito. Okay? And subject pa rin po yan sa 2 years contestability period. Right? Number 8, term life insurance coverage, 450,000 plus another 450,000 kapag accidental death ang kanyang naging cause of death. Okay? So sa K100 plan, 450,000 yung kanyang term life insurance hanggang 75 years old. So tama-tama, pag 55 years old ka, nag-start, kung 55 years old ka nag-start, covered ka, naka-insured ka at the age of 75. Paano pag 60 ka na nag-start? Naka-insured ka at the age of 75. Okay? Pero magmamature yung plan mo at the age of 80. And accidental death and dismemberment, So, pag accidental death, okay, times 2 ng ating term life insurance ang makukuha ng ating beneficiary. Then, kasama na rin dito yung ating dismemberment benefit. Kapag naputulan ng kamay, 100% babayaran po ni Kaiser. Alright? Then, number 10, meron na tong family assistance service. Pero ito po is subject for approval. Sino pwede makagamit? Immediate family.
Okay? Pag sinabi mong immediate family, pag married ka, sino immediate family mo? Either asawa mo o kaya anak mo. Kapag single ka, sino yung immediate family mo or first degree of consanguinity mo, parents mo or kapatid mo. Okay? Pero take note, subject for approval. Alright? Then, ano naman yung benefits natin after paying period? Tapos ka na magbayad, fully paid ka na. So pag fully paid ka na, okay, covered na dyan, outpatient benefit pagdating sa mga laboratories, surgery, covered na po yan on the 8th year. Okay? Kasama pa rin dyan yung inpatient benefit. Then, pag nabuntis, after paying period, nabuntis, pwede na itong magamit dahil meron tong maternity benefit. Or, kung meron kang pre-existing illness, after 7 years, nakapag-survive ka, pwede mo na itong magamit. Okay, after paying period sa ating pre-existing illness, ganun din po sa dreaded illness. No? May diabetes ka nung kumuha ka. During the 7 years, di mo pa itong magagamit. No? Pero after 7 years, tapos ka na magbayad, pwede mo na itong magamit. Then yung other benefit na meron pa tayo sa ating Kaiser. Okay? That is during the 8th year hanggang mag-mature po yung ating policy. Pre-existing, covered na po. Congenital condition, covered na po after paying period. And ito po yung mga sample ng ating mga illnesses o mga pre-existing illness. Now, which is covered na yan on the 8th year up to mag-mature yung ating plan. Alright? Then, dreaded disease, covered na din yan. Okay? On the 8th year hanggang mag-mature yung ating plan. And mahalaga pa rin na dapat meron tayong PhilHealth. Take note, mahalaga pa rin na dapat meron tayong PhilHealth. Kapag wala, okay, kung magkano supposed to be yung makakaltas sa ating PhilHealth, i-shoulder po natin yon. Grace period, at least 30 days or 1 month. So wag po nating hahayaan na lumampas ng 1 month, 2 months na hindi tayo makapagbayad para hindi po malapse yung ating policy. Kapag nalapse, paano na yan? Mawawala na ba yung hinulog ko? Mapoforfeit na ba yung Kaiser ko? Meron po tayong 2 taon. Okay, meron po tayong 2 taon na palugit para pwede natin i-update or pwede natin i-redate. Pag sinabing update, example, monthly ang payment mo. 1 year, hindi ka nakapagbayad. Ngayon, after 1 year, sir, gusto kong ipagpatuloy yung Kaiser ko. Pwede pa rin ba? Since 1 year pa lang naman ang hindi mo nabayaran, pwede mo pang ipagpatuloy. And since may pera ka, sir, may pera ko, pwede ko bang bayaran yung mga hindi ko nabayaran? Yes. I-update natin. Okay, kasama magkano yung 1 year mo, plus yung penalty, yung surcharge niya, plus yung reinstatement fee na 300, yun ang babayaran. Eh what if, sir, hindi ko na kayang bayaran yung 1 year na hindi ko nabayaran? Pwedeng 1 month lang? Yes. Gamitin natin yung redate, bayaran mo lang yung 1 month plus 300, then ma-reinstatement na natin yan sa pamamagitan ng redate. Ibig sabihin ng redate, ma-adjust lang yung maturity period ng iyong Kaiser. Supposed to be, magmamature dapat ang Kaiser mo 2030. Dahil 1 year yung hindi mo nabayaran, nag-redate ka, so ibig sabihin, magmamature yung Kaiser mo 2031 na. Okay? Yan po yung ibig sabihin. Every time na mag-reinstatement tayo, bumabalik yan sa contestability period, no? Kung bumabalik yan sa contestability period. So, wag po nating hahayaan malaps po yung ating Kaiser. Alright? Now, healthcare value, gusto ko i-surrender, sir, hindi ko na kayang bayaran yung Kaiser ko. Nakatatlong taon na ako. Pwede ko bang kunin yung mga binayad ko? Pwede naman. Okay, pero hindi 100% ng binayad mo makukuha mo. Okay, take note, pwede as long as na-active ang policy mo, hindi nakalapse. Okay, so magkano pwede kong ma-withdraw? 10% lang. So, hindi advisable, no? Naka 3 years ka na, 4 years ka na, 5 years ka na, gusto mo lang i-withdraw dahil may emergency ka, okay, hindi po namin ina-advise na i-withdraw mo. Alright? Meron ka pang 2 taon na palugit para maayos mo yan at tapusin mo na yan. Okay? Yan yung kagandahan ng ating Kaiser dahil meron kang 2 years na palugit. Alright? Sir, pwede ko ba i-transfer yung aking Kaiser as long as na kinuha ka ni Lord? Transferable po yan. Pero kung buhay ka pa, gusto mo i-transfer, hindi po pwede. Okay? So, yan yung ating Kaiser na sumasagot sa 3 if. What if I die too soon? What if I got sick? What if I live too long? Okay, yan na yung sinasagot ng ating Kaiser. Ang ating Kaiser, meron na siyang life insurance,
meron siyang healthcare, meron siyang investment. Na sumasagot na yan dito sa ating solid financial foundation. Advantage ng Kaiser, meron kang peace of mind. So kung meron kang Kaiser, meron kang peace of mind in the sense na pag nagkasakit ka, meron kang healthcare na magagamit. Peace of mind in the sense na pag kinuha tayo ni Lord ng maaga, merong insurance claim na makukuha ng ating family or ng ating beneficiary. At the same time, transferable pa yung ating policy doon sa ating principal beneficiary, fully paid na. Okay, peace of mind na kapag tumanda tayo, meron tayong investment na magagamit para sa ating retirement. Okay? Yan yung kagandahan ng ating Kaiser. Meron kang may papamana, meron kang peace of mind. And sino pong pwede makapag-avail? Ilang taon ba ang pwede makapag-avail sa ating Kaiser? Simula 10 years old up to 60 lamang. Okay, kung 61 ka, hindi na po pwede. Pero kung may anak ka, sa anak mo na lang. Okay? Pag 10 to 40 years old, ang lowest plan natin yung ating K45 plan. That is 2,647 pesos per month. No? Pwede rin sa ating K50 plan. Then, kung ikaw ay 41 to 50 years old, lowest plan yung ating K60 plan. That is 3,529 per month. Kung ikaw naman ay 51 to 60 years old, lowest plan na pwede mong i-avail yung ating K75 plan. 4,412 pesos per month. Highly recommended, K100 plan. Okay, kung gusto mo na mas mataas, pwede po. Up to K1 million yung ating plan. Okay, which is 7 years lang itong pag-ipunan, 20 years yung kanyang coverage, meron lamang pong 500 pesos na policy fee every year. Okay? So yan po yung ating Kaiser. Sino pwede makapag-avail? Simula 10 to 60 years old po. Okay? Ayan, K200 plan, up to, ilan to? K425 plan. Up to K1 million plan po yan, actually. Okay? So, paano tayo mag-start? Magkano ba dapat ang kailangan kong ipunin? Ito yung maganda dito sa IMG, ano? Dahil hindi mo tsatsamba na, ito lang kaya ko. Okay? So, ibe-base po natin doon sa tinuturo natin na the abundance formula. Ito yung tinatawag natin na 10-20-70 rule. Tandaan niyo po yan. 10-20-70 rule. Ano pong ibig sabihin ng 10-20-70 rule? Makikita rin po natin yan sa libro po ni Brother Bo Sanchez. Ibig sabihin, 100% ng iyong monthly income, ang unang ibabawas 10% tithes, no? Para kay God. Okay? Then 20%, yan yung ilalagay mo ngayon sa iyong savings and investment. Tanong, magkano monthly income mo? Compute mo ngayon, multiply mo ng 20%. Yan dapat yung iipunin mo every month, no? Na pwede mong simulan sa ating Kaiser. At yung mayuan na 70%, yan yung ibabudget natin para sa ating lifestyle. Tandaan, pay God and pay yourself first. Okay? 10% para kay God, 20% para sa sarili mo. Yan ang ilalagay mo sa iyong savings and investment. Okay? Tandaan, the best time to start is now. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka bago mo ma-realize na mahalaga pala ang merong healthcare. Okay? So, ito yung sample quotation natin ng ating K100 plan. So, dito sa ginawa natin ng quotation, 40 years old siya nung nag-start. Pagdating niya ng 60, meron siyang 1.1 million. Pagdating niya ng 65, meron siyang 1.8 million. Pag inabot niyang 80, meron siyang 7.8 million pesos. Okay? Ito yung ating mode of payment. Pwede siyang bayarang spot cash. Discounted ka dyan ng mga nasa 2 years. Pag annual yearly, discounted ka dito ng 2 months. Kapag semi-annual, discounted ka ng 1 month. Kapag quarterly, discounted ka ng half month. Kapag monthly, no discount. Okay? So, ito yung ating mga bank account, no, kung saan tayo magde-deposit ng ating payment ng ating Kaiser. Ito yung ating sample ng ating policy. Pag once na may Kaiser ka, meron tayong portal. Okay? So, alagang Kaiser, alaga ka, kapatid. Ito yung mga natulungan natin, no, dito sa Isabela. Ang asawa ni Sir Balogan ay teacher na COVID, namatay.
nakapag-claim. Okay? Ganon din po ito. Asawa nito, isa OFW from Singapore, nagkasakit, namatay, nakapag-claim. Ito naman, nag-matured yung kanilang plan. Okay? Yan, winidraw na nila yung maturity value. So, masayang-masaya sila dyan. Okay? Now, pag-usapan naman natin yung benefits. Iba yung benefits mo kapag IMG member ka at iba din yung benefits mo kapag meron kang Kaiser. Ano yung benefits pag IMG member ka? Number one, automatic meron ka ng 1,000 pesos na initial investment. Iba yung investment mo sa pagiging IMG member, iba yung investment mo na meron ka sa Kaiser. Okay, so makakapag-ipon ka na dyan. Number two, meron ka pang accident insurance, 100,000. Iba pa yung accident insurance mo sa iyong Kaiser. Plus, meron ka pang 50,000 burial benefit. Pag OFW na nag-member sa IMG, additional 500,000 sa madaling salita. OFW ka, nag-member ka sa IMG, 600,000 ang iyong accidental death benefit. Plus, 100,000 na burial benefit, total 150,000 ang iyong burial benefit kapag OFW. So, kapag meron kayong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na nasa abroad, why not? I-recommend nyo po sa kanila ang IMG Benefits Platform. Ganun din po ang ating cashier. Then, meron pang kasamang accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Protection sa terrorism, 600,000. Unprovoked murder and assault, 600,000. Then, yung ating accidental disablement benefit, plus yung ating repatriation service. Wala ka pong babayarang monthly dyan. Benefits mo yan bilang isang IMG member. Then, pwede kang maging Certified Associate Financial Planner. Unlimited, libre yung check-up natin sa ating mga Kaiser. Ganon din po sa medical services. Ganon din ang ating immediate family. Libre na ang dalawang firms every year. Libre ang eye check-up. Lens lang ang babayaran. Libre kumausap ng lawyer. 45 minutes per session, 2 sessions every year. Then, pwede ka na rin mamahagi ng 20,000 accident insurance. Libre po yan. Meron na tayong e-book, financial video book, okay, financial workshop. Libre na yan na maaaral mo from workshop 1 up to workshop 5. Okay, libre na po lahat yan. Then, gusto mo maging life license, napakadali lang. Ang ating financial check-up, mamaya try natin gawin. Then, meron ka ng access sa ating Kaiser, nabanggit natin kanina. Walang ibang makakapag-offer ng Kaiser kundi IMG member lang. Okay? Ganon din po sa ating Manila Bankers Assurance. Libre na ang mga investment seminars. 0% every time na magdagdag ka ng investment mo sa mutual funds. Meron na tayong access sa direct trading. Sa Palawan, Everest Memorial Services, may marketplace, IMG Movies. Then, discount pagdating sa mga non-life insurance, makaka-discount sa pag-purchase ng condominium, makaka-discount sa pagpapagawa ng will and trust testament o kaya corporation, makaka-discount kung gusto mong bumili ng brand new car. Okay, makaka-discount po tayo. Then 41, pwede mong gawing part-time or full-time ang IMG. Makapag-travel tayo around the world. Pwedeng libre yung travel natin. Then, meron tayong world-class recognition. Meron tayong SMD watch. Pwede kang maging millionaire ring earner. Magkaroon ng Rolex watch, free car, free healthcare. Okay? Meron ka din sariling portal. Updated tayo daily. Meron tayong Neuracash. At meron tayong Dominate tool. 9 powerful features ang meron dyan. Libre na yung paggawa ng website. Email marketing, send to many. Affiliate links, gagamitin mo na lang. Live webinar, pre-recorded webinar, survey events, stat report, mentoring, no? Nandyan sila Alan, no? Jomar Hilario, at exclusive para sa mga international, yung magkaroon ka ng chance na maka-attend international event natin. Okay? So, eto ka, as IMG member, meron na tayong access sa ating healthcare, life insurance, investment, real estate, non-life insurance, and other allied financial services. One-stop shop brokerage company na po tayo. So, pag IMG member ka, okay, meron kang peace of mind, no? Pag ito yung sample natin kapag nasa Pilipinas nag-member, okay, ito yung pwedeng makuha ng ating beneficiary. Kasama yung sample natin yung K100 plan. Okay, pag international naman, mas malaki yung insurance benefit na makukuha.
ng ating beneficiary. So, ano yung pinaka-main product ng ng IMG at Kaiser? Peace of mind. Okay? So, simple lang to, no? Financial check-up natin. How financially healthy are you now? Okay? So dito, sulat mo lahat ng needs. Okay? Lahat ng kailangan bayaran na needs. Renta ng bahay, kung nagre-renta, tubig, electricity, yun yung mga needs natin. Okay? Then wants. Sulat mo na lahat ng wants. Baka mamaya mas malaki na yung wants mo. Bisyo mo, di ba? Then baka mamaya mas malaki na rin yung utang mo. Okay, so dapat alam natin yan, sinusulat natin yan. Okay, para sa ganun, okay, ma-realize natin, no? Baka mamaya palubog ka na ng palubog. So anong gagawin natin? Mag-start, paano tayo mag-start? Sa pamamagitan ng pag-apply ng ating abundance formula. Ito yung 10-20-70 rule, no? Again, 100% ng monthly income mo, 10% para kay God, 20% para sa savings and investment mo. Yan yung gagawin natin, no? Susundan natin yung ating tinatawag na abundance formula. Okay? So, sino dito marunong mag-compute ng annual income? Yan po yung formula. Tandaan nyo po yung formula. Ngayon pa lang, compute mo na yung annual income mo. Magkano ba yung kinikita mo sa loob ng isang taon? Okay? So, kung 40,000, ibig sabihin ang annual income mo, 480,000. Paano pag 10 years ka lang nagtratrabaho? 480,000 kinikita mo sa isang buwan, times 10 years mo yan, magkano? 4.8 million. So, ibig sabihin, dumaan na sa palad mo yung 4.8 million na hindi mo naramdaman. Okay? Kung wala kang savings and investment. Now, magkano yung life insurance na kailangan mo? Times 10, dapat meron kang 4.8 million pesos na life insurance. Okay? Then 40,000, kung 40,000 monthly income mo, multiply mo ng 20%. Ito dapat yung kailangan mong ipunin buwan-buwan. So kung 40,000, sino dito kumikita ng 40,000 a month? So meron ka ng idea, magkano yung iipunin mo every month? That is 8,000. Okay? So paano natin gagawin yan? Remember yung ating X-curve concept. What if I die too soon? What if I live too long? What if I got sick? Now with this, yan yung sinasagot ng ating Kaiser. Okay? So dito tayo mag-start, no? So yung 40,000, ayan, sample si Miss Kat Yu Long. Ang monthly income niya ay 40,000. Magkano ang kanyang annual income? Kung 40,000 yung kanyang monthly income. Magkano yung kanyang annual income? 40,000 times 12, that is 480,000. Magkano dapat ang kanyang life insurance? 480,000 times 10, kaya dapat meron siyang 4.8 million na income replacement. Bakit 4.8 million? Bakit tinawag yan na income replacement? So what if I die too soon? Okay, meron akong 4.8 million na life insurance. Namatay ako ng maaga. Nakuha ng family ko yung 4.8 million nilagay sa investment. And let's say kumikita yan ng 10% per annum. That is 480,000. Divide mo ng 12. 40,000 pa rin yung kikitain ng aking pamilya kahit patay na. No? Yan yung tinatawag natin na income replacement. So kung 40,000, magkano 20% niyan? 8,000 pesos. Yan yung iipunin natin. Okay? Tingnan natin. Magkano yung pwede nating maipon? Sa pamagitan ng 8,000, magkano yung magiging value ng pera natin after 20 years? Example, 40 years old ako ngayon, pero hindi pa ako 40. Yan, 30 years old. No? Okay. At the age of 50, okay? From 30 to 50, alamin natin magkano yung magiging kabuuan ng kanyang pera. So yung 8,000, tingin tayo dun sa Kaiser Plan. Napakaganda example dyan, saktong-sakto dyan, yung ating K100 plan. So mag-start tayo sa K100 plan. Magkano yan after 20 years? That is 1.1. So 8,000 less 5,882, magkano yung sukli? May sukli pa, di ba? So ang sukli is 2,118 pesos. So yung 2,118 pesos na sobra, ilalagay natin yan sa mutual funds. Diba? IMG member ka, meron ka ng Soldibo. Yung 2,118, ilagay mo yan sa Soldibo. After 20 years, that is 2 million na. Okay? Yung ating Kaiser, ilang taon babayaran? 7 years lang. So after 7 years, fully paid ka na. So yung 5,882, ilalagay pa rin natin yan sa mutual funds. Okay?
So on the 8th year hanggang on the 20th year, yung 5882, nagkakahalaga yan ng 2.2 million. So, meron na tayong projected, no? Kung magkano yung magiging savings natin after 20 years. 5.4 million pesos. Okay, so dito, mapro-project mo na, makikita mo na. Pag inipon mo to consistently, okay, ito yung magiging pera mo pagdating mo ng pagdating ng retirement mo. Okay? Now, magkano yung kailangan na retirement fund natin? Retirement fund natin. Okay? So kung 4.8 million yung life insurance mo times 20, dapat meron kang 9.6 million na retirement fund at the age of 60. Okay? So paano natin gagawin yan? Okay, pwede natin gawin ng IMG business. At yung kikitain mo sa IMG business, yan yung idadagdag mo sa iyong investment. At pagdating ng retirement year natin, no, kung meron tayong 9.7 million nakalagay sa investment na kumikita ng 10% per annum, ibig sabihin kumikita ng 979,000. Pag dinivide mo yan sa 12 months, so ibig sabihin meron kang monthly investment o monthly income na 81,000. Ito yung tinatawag natin na living on interest o kaya SILOY. Masarap ba na pagtanda mo wala ka ng trabaho, wala ka ng income, pero meron ka pa rin passive income na kumikita ka ng 81,000 every month. Sa tingin mo ba pag meron kang 81,000 every month, mamahalin ka ng mga anak mo, ng kamag-anak mo? Yes or no? Okay? So yan po yung ating sample ng financial check-up. Okay, ito naman is 16,000. Baka sabihin, sir, paano yan? 16,000 lang yung kinikita ko. No, pwede pa rin pa ako yan. Pwede po. Okay, pwede natin magawa ng blueprint yan. Alright? So yan po yung ating financial solution. Number 1, yung ating Kaiser. Number 2, yung ating Manila Bankers Life. Number 3, yung ating mutual funds. Okay? So para sa pagbibuild ng bahay, dapat merong plano, may blueprint, no? Para at least alam natin paano tayo magsisimula, kailangan merong plano. Okay? Para mabuild natin ng solid yung ating financial foundation. So anong kailangan gawin? Start building now. Okay? Dream big, set goals, take action. So the question ay ikaw nang sasagot ngayon. How financially healthy are you now? Pag may sakit, then eto na yung gamot. Tandaan, the best time to start is now. Thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner. Win-win ka sa IMG. Once again, ako po yung IMG kapamilya at kapuso. My name is Winifred Asuncion Jr. And dako naman tayo ngayon sa ating Q&A. So once again, maraming salamat. Kita-kita po tayo every Friday, 9 p.m. Thank you so much. God bless everyone. Back to you, Ma'am